Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. And Happy New Year po. At ang taon po ngayon ay 2025 na. Amen. So, panibagong taon, meron pong plano ang Diyos sa atin. At ngayon po, magkakaroon po tayo ng review para sa naganap na training po nung nakaraan. Ano po? Ang ganda po nung training. Bawat training, iba-iba ang pagkilos ng Diyos. At iba-iba yung mga tinuturo sa atin ng Panginoon. And may share ko lang po sa inyo dito, yung shinare po ni Pastor Boy nung January 6. Sabi niya po dito sa 2 Samuel chapter 11 verse 1 hanggang 2. Yan, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, purihin ka o Diyos, dakilain ka Panginoon sa hapon na ito, at itago niyo po ako sa iyong likuran. Ikaw po Panginoon ang magsalita, at ikaw ang maitaas at maparangalan. Sa iyo po ang kapurihan Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, minsan pa po, magandang hapon po. Basahin ko po sa 2 Samuel chapter 11 verse 1 hanggang 2 po yung babasahin natin. Amen. Si David at si Bathsheba. Nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas si David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ayan, hanggang doon lang po yung babasahin ko. Alam po natin itong kwentong to sa mga familiar na po dito. Ito po yung kwento ni David kung paano niya nakita si Bathsheba. Amen. Ulitin ko po sa verse 1. Nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari. Amen. So, ibig sabihin, oras dapat to ng ministry ni David. Dapat nakikipagdigma siya. Kaya lang, ang sinabi niya, kayo na lang. Kayo na lang muna ang humayo. Kayo na lang muna ang makidigma. Nung time na nagloko si David, doon nag-umpisa nung nagloko siya nung dapat nandun siya sa ministry. Pero, hindi siya sumama sa ministry. Minsan talaga kapag lumalayo po tayo sa ministry, doon na yung time na lumalayo na rin tayo sa kalooban ng Diyos. Sama po yung ministry, ito yung nagiging bond natin sa Panginoon para magpatuloy. Amen po. At para hindi gumawa ng, kalokohan. Noong time na nagloko si David, sabi po dito, ito yung imbis na nakikidigma siya, nandun siya, palakad-lakad siya doon sa palasyo niya, yan tuloy, nakakita siya nung naliligo. Malay ba naman ni Bathsheba na nandun si David na naglalakad-lakad? Alam ng mga tao, ang hari ay nakikidigma. Amen? So, ang ginawa po ni David, inanong niya, anong pangalan ng babaeng yan? Sabi nila, si Bathsheba, siya po ay asawa ni Urias. Amen. Si Urias po ay hindi ganun, parang kumaga wala po siyang ranggo. Kumaga sa chest po siya ay pawn. Amen. Ang ginawa ni David, para mapasakan niya si Bathsheba sa legal na paraan, inutusan niya yung kawal niya na ilagay niya sa unahan si Urias para mamatay agad. Nang sa gayon, mapunta agad sa kanya si Bathsheba. Amen? Nare-recall po natin yung kwento. At nung, ayun na ngayon nangyari, nagtagumpay po si David sa plano niya. Unang namatay. Namatay agad si Urias dahil siya ba naman ang binungad doon. Siyempre lahat ng mga bala ay sasaluhin ng mga nasa unahan. Ano po? Ito po, nung nakuha niya na si Bathsheba, alam niyo po, dahil lang dun sa tinamad siya sa ministry, dahil lang dun sa hindi siya sumama sa ministry, or hindi niya ginampanan yung ministry niya nung araw na yun, ang dami pong napahamak. Alam niyo po, buong Israel po ang nagdusa dahil dun sa kasalanan ni David. Amen? Ayan. Sabi po dito, tinamad na sa ministry, kaya bumagsak. May time talaga po na dumadating na
nakakatamad. Kung may katabi ka, pakisabi nakakatamad. Lalo po ngayon dito ay malamig. Parang masarap lang matulog. Amen. Ayun, ang nangyari po, si David ay tinamad na sa ministry. Diyan po nag-uumpisa yan eh. Kapag tinamad na sa ministry. I-share ko lang po, no? Alam niyo po, ang biyahe dito ay kalahating araw. Ayan. Nakakapagod po kasi after training, nagbiyahe po kami dito kalahating araw. Kinabukasan, kailangan namin mag-follow up. Amen. Kung tutuusin po, hindi pa namin kaya kasi hindi pa kami nakakabawi ng tulog from training, tapos biyaheng kalahating araw. Pero hindi pwede kasi ministry. Amen. Kailangan, kapag ito yung oras ng ministry, kailangan tayo ay mag-respond. Diba, sabi nga ni Pastor Boy, na-require tayo ng sa mga workers po, no, kahit sa pastor, kahit hindi pastor, sa mga manggagawa, sa mga naglilingkod sa Panginoon. Kapag nagtatrabaho tayo sa secular world, hindi ba may oras po tayo na kailangang nagtatrabaho tayo sa loob ng oras na yun. Kami po ay ni-require na 8 hours na magtrabaho sa isang araw. Bukod po ang fundraising. Hindi po kasama sa oras ang fundraising. So, kasama na po doon ang prayer, ang paghayot, yung mga Bible studies. So, ayun, kailangan po namin maging matapat doon sa oras na yon. Ayun, dumating po kay David na siya ay tinamad sa ministry. Kaya doon na rin nag-umpisang bumagsak si David dahil lang sa konting desire lang niya sa laman. Dahil nakita niya si Bathsheba. Amen? Sabi nga doon si David ay namboso nung time na dapat na nag-ministry siya dahil may nakita siyang naliligo na si Bathsheba, ay doon na pumasok ang demonyo sa kanya. Nakakakilos ang demonyo kapag malayo ka sa ministry. Totoo po yan, aminado po tayo. Taas po ang kamay ng mga nakaranas po mula nung lumayo sila sa ministry, ay nakakilos na ang demonyo sa kanila. Amen? Ito po yung ministry, ito yung nagiging dahilan natin para ingatan tayo ng Diyos dahil sa naglilingkod tayo. Minsan, di ba may prayer tayo? Panginoon, lingkod mo ako. O, paano kaya kung wala tayong ministry, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon? Ano kaya ang iaharap natin sa Diyos? Ito ay privilege po na magkaroon tayo ng ministry. Kaya, kung sino po yung mga may ministry, ingatan po natin yan. Dahil hindi po lahat ay napagkakatiwalaan sa ministry. Kahit yan ay tagapunas ka ng bangko, or tagalinis ng church, huwag po nating mamaliitin yan dahil ang Diyos ay natutuwa sa mga maliit na simulain. Diyan nag-uumpisa kung pwede kang pagkatiwalaan ng Panginoon. Kung ang ministry mo ay taga-sundo, kung ang ministry mo ay ikaw ay nag-aalaga sa mga pastor at mga lingkod ng Diyos, ingatan po natin ang ministry natin. Kung ikaw ay nasa worship team, ingatan nyo po yung ministry nyo po. Dahil iba ang nagagawa kapag may ministry. Marami na po akong nakita or mga na-experience na mga tao na mula nung lumayo sila sa ministry ay unti-unti na rin namamatay ang spiritual nila. Amen? Sabi po dito ni Pastor Boy, pag ang mga lingkod ng Diyos ay wala na sa paglilingkod, humihina ang espiritu. Tama po o tama? Tama po ito na kapag ang lingkod ng Panginoon ay wala na sa paglilingkod, nakakahina talaga ng espiritu. Ang isang example dito ay yung mga ating mga elders po sa mga probinsya. Amen? Sabi ng mga matatanda, mas maganda pang kumikilos sila kesa yung nakaupo lang. Dahil sabi nila, lalo silang nanghihina dahil kapag walang ginagawa, mas lalo silang humihina. Kaya nga po, gusto nila nagtatrabaho. Kaya tayo, kapag nagtatrabaho tayo sa Panginoon, ito yung nagiging kalakasan po natin. Amen po. Ayan, ito po, pag wala ka ng insenso, papasukin ka ng insekto. Alam niyo po, ang meaning po ng insenso ay prayer. Amen. Sa ministry po natin,
kailangan po nating back upan ng prayer. Dahil dito nag-uumpisang kumilos ang kaaway hanggang sa nakawin niya na sa'yo yung desire na maglingkod. Dahil wala ng insenso, wala ng proteksyon sa mga kaaway. Ang insenso ay nagre-represent ng prayer. Ang sabi po dito, ayan, kapag napagod ka sa ministry, kumain ka. Amen? Kumain ka. Anong meaning ng kumain ka? Manood ka ng mga teachings, makinig ka ng mga teachings, magbasa ka ng mga books o teachings na nire-recommend sa atin ng ating senior pastor. Amen? Sa Rema pa lang, ay marami na pong mga teachings na pwede nating mapakinggan, mabasa. At ayun po, sabi dito, sa paglilingkod, walang bakasyon. Amen? Kahit pa magbakasyon tayo, hindi dapat magbakasyon ang paglilingkod po natin. Amen po. Alam niyo po yung sa mga manggagawa po na ito pong nakaraan ay meron tayong halos 3 weeks, tama po ba? 3 weeks na bakasyon, medyo mahaba-haba po yung bakasyon natin. Tuwing nagbabakasyon po, ako personally po, nararamdaman ko excited na ulit akong bumalik sa field. Para bang nakakapanghina kapag wala ka sa ministry. Amen. Kaya hanap ka talaga ng pwede mong gawin. Amen. Kahit labas doon sa trabaho natin. Minsan, pupuntahan mo yung mga kapatiran mo doon sa pinanggalingan mong church na hindi nakakapagsimba. Or maglilinis ka ng church, maghahanap ka pa rin ng pwede mong gawin sa Panginoon. Amen. Huwag lang mabakante yung ministry mo. Sabi po dito, pag mahina ang espiritu mo, spiritual na bagay din ang makakapagpalakas sa'yo. Amen? Kapag dumating yung time na nanghina ang espiritu mo, ikaw ay lumayo sa ministry, nawalan ng ministry, na-demote, or kung ano pa man po nangyari, nakakapanghina po ng spiritual. Pero ang makakapaglakas sa spiritual mo, spiritual din na bagay. Hindi po solusyon yung magpahinga ka rin sa pagsisimba, hindi po solusyon yan. Hindi rin po solusyon yung iiwasan natin yung mga kapatiran po natin. Minsan, nandun yung guilt, nandun yung pride na ang hirap magpakita sa kanila lalo pag nawala ka sa ministry. Pero hindi po yun ang solusyon. Lalo mong pinapatay ang espiritu mo kapag ganun po ang ginagawa natin mga kapatid. Dapat po nating gawin ang panghihina sa spiritual na bagay din na makakapagpalakas. Kahit hindi mo gustong manalangin, kahit hindi mo gustong magbasa ng Bible, kahit hindi mo gustong makinig ng mga teachings, kailangan po natin itong ipilit sa sarili natin para makasurvive po tayo. Para muling mabuhay yung espiritu po natin. Amen po. Meron pong pinanood si Pastor Boy, yung 3 lang po ang buhok. Amen? Tuwing pinapanood po namin yun, nandun pa rin yung dating niya na yung poste na binigay sa kanya ni Jesus, ayun na nagre-represent ng ministry. Sabi doon, bantayan mo to. Ituro mo, kapag may mga nagtanong kung nasaan ako, ituro mo yung kung nasaan ako. Amen? So, naging matapat siya doon sa ginagawa niya. Tinuturo niya sa mga tao kung nasaan si Jesus hanggang sa marami nang dumating sa kanya. So, kapag may time po kayo, panoorin po natin yung video na yon. At darating talaga po yung time na may time talaga na bumabagsak ang isang lingkod ng Diyos sa paglilingkod. Pero, ang Panginoon ay mabuti pa rin. Ipapaalala niya pa rin yung commitment natin sa Kanya. Amen. At yung commitment na yon, yung kauhawan na yun sa paglilingkod, ayun na maghahatak sa atin pabalik sa Kanya. Amen. Alam ng Diyos na hindi madali ang maglingkod sa Kanya. Alam ng Diyos na maraming paghihirap na dadaanan ng mga lingkod ng Diyos. Pero nandun ang Panginoon para palakasin tayo palagi. Amen po. Dito po, last po dito, kilala ka ng demonyo, ina-analyze ka niyan. Amen. Kaya
Ang demonyo ayaw niya talagang nagmi-ministry tayo. Dahil alam niya kung ano ang magagawa ng ministry sa atin. Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, lalo tayong napapalapit sa Diyos. Kaya alam niya, dahil kaya gumagawa siya ng paraan para masira tayo, masira yung paglilingkod natin. Kaya ang isang gawin po natin, magpatuloy sa paglilingkod at bakuran ng panalangin yung ministry po natin. Amen po. So, ayun lamang po yung ma-share ko po sa inyo at nawa po may natutunan po tayo. Ito po yung review lamang po ng training. Ayan, praise the Lord po. Tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, na narinig namin ang iyong salita at mangusap ka, Panginoon, sa mga nanood, sa mga manonood pa lamang, O Lord. Ingatan niyo po kami at pagpalain ng bawat isa, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po at God